Start na po. Nanong bilyari ka rin kapatanda mo. Ninong MC natin. Ninong MC natin. Sige, mag-start na po. Magpapasimula na tayo sa ating gawain ngayong umaga. Good morning, everyone! Perat yun lahat rin kapatatang. Punta ka rin lang po. Parang kinikilabutan ako Okay. Yung mga musician natin, ano ka rin kayo? Kini na kayo, nak? Kini na kayo? Dito na kayo? Okay. Itang MC natin. Nino kasing MC natin? Tama nga? Okay. So, yun. Sino yung natasang mag-opening prayer sa atin? Ha? Ay, Brother Conring. Okay, sige po. At sino pa po? Oh, good morning po. Good morning sa ating lahat. Good morning. Okay. So, yung mga backup singer natin, yung song leader natin. Sino song leader? Okay. Ha? Good morning po, sister. Good morning po. Okay, let's start po sa ating gawain ngayong umagang ito. Ayan, paparating pa lang yung mga kapatid po natin. Okay. So, tinatawagan ko na po si Sister Micah para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Okay. Sige po. Okay, good morning everyone. Sister, ito yung babasahin natin. Okay, a blessed morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po at tanungin po natin ang ating mga sarili. O tanungin din po natin ang ating mga katabi. Handa na ba ang iyong puso? Naitanong po ba natin, handa na ba ang iyong puso? Okay, dahil sabi dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang pagtingin ng Diyos ay hindi kagaya ng sa tao. Dahil ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang puso ang siyang tinitingnan ng ating Panginoon. And sabi po sa Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. So, pinagpala po ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, kung gusto po nating madama yung presensya ng Panginoon sa umagang ito, atin pong ihanda ang ating mga puso. Amen po? Amen. So, babasahin ko na po ang salita ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat bilang pagkita ng paggalang sa salita ng Diyos. Makikita po ito sa Hebrew chapter 10 verses 36 to 39. Ang sabi po dito, kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. 37, sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwat at ang paririto ay darating.
And 38, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya ay tumalikod, hindi ko kalulugdan. At last po, so 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Amen po. Tinatawagan na po natin ang ating kapatid para sa opening prayer. Hallelujah. Dugutan po manalangin tam. Hallelujah. Igbami pong may payaking sabla. Lagyo na po ning kayang mga bus ning kaming Ginoo Yesus. Ini pong kaorasan ay iti pang manalalapit kayang kung manalara pang Ginoo Diyos. Ore ni po rin kayang puso. Tingkay kaming kaisipan, Ginong Diyos. Ipang banal na naman po yung kakakitsong yung mga tula, karing pusong deti, karing kaisipan na reti. Nga doon mi po, king panalangin yan ng oras ay ti, Ginong Diyos. Wasan nyo kaya po tulinisan, kayong banal ng daya, kaya kaming Ginong Yesus. Bang maging nakatanggap-tanggap, kaya kaming panalangin, yung harapan nyo, Ginong Diyos. Muling pong sinabi yun, yung panalangin taong matulid, miras po king kaya kong harapan. Dapat yung panalangin ng makasalanan na matatanggap ng harapan nyo. Yang ining kaorasan na iti, panuwalan mi, Ginong Diyos, lininis sinore kayang puso, malaya kayang manalangin, malaya kayang manyad, kayang kaburyan, kayang kaburyan, Ginong Diyos. Yan yung kaorasan na iti, Ginong Diyos, lalapit mila po rin kayang puso, bang kanita, Ginong Diyos, maging katanggap-tanggap yung kayang panalangin. Ikpang banal ngayon yung kaorasan na iti, pasalamat kayo po. Yung pribileyong pigkalubyo kay kami, karing balang metong kay kami. May kasamba kay po, Ginong Diyos. Agawamin kay kayang katungkulan na puri mong malyari kay kami. Sinabi ng Ginong Diyos, kay kayang banal salita, emi atitikusan ng aldonan ng Domingo. Uling iti, Ginong Diyos, kay kayoya po, king namang bage, gawa na nin tao, king yatong iti. Salamat, ikpang banal, king kay kong lugod. Karing kay kong biyayang pagkalub kay kami. King pamaringat siyo kay kami king lubna ning aldoldo. Ingatan nyo kay po. King nanuang bagay mga emayap. Ngayon yung kaorasan na iti, Ginoo, pasalamatan da kayo. Pupurian da kayo, dadakilaan da kayo, Ginoo Diyos. Ngayon yung kaorasan na iti, manyawad kay pong kabyas na manibatan kay kayo. Bangganita, Ginoo Diyos, kay makabagong marok. Para ko nga purian. Adakila, king kay kami biye. At mapuspos kami karing kay kang banal na Espiritu. Pangbanal, dakal salamat. Ngayon kaorasan na iti, Ginoo, panalangin mi po yung gawain. Ginoo Diyos, ay may po pantulot, ni balang metong kay kami. Makinabang karing kay kong banal na salita. Ngayon kaorasan na iti, lalapit mi po kay kami, kay kayo, Ginoo Diyos. Ding gagamitan nyo, yung gulot na ning pulpit yung iti. Dini pong titig-tig karang instrumento rin kay kong nga nakareti, Ginoo. Di na nyo pang lalong kabyasnan. Bangganita, Ginoo, yung karel ng gagawan. Maging mabanglong sa miyo, mirasking kay kong harapan, ang timuring din dadalit, Ginong Diyos. Lalapit ko kay kang yaning kaorasan na iti, di na nyo lang pong kabyasnan, bang kanita, laro ko nga papurian, parangalan, king kay kamimbi. Salamat, tigpang banal, king kay kang lugod. Panwalan mi, Ginong Diyos, maliban nala kayo kay kami, ala kayo po nga kawa. Nya, Ginong Diyos, orin ni puring kay kaming puso. Pakalinisan nyo lang, Ginong Diyos, bang kanita po kay magkamali. Bang kanita, Ginoo, impag nasan ming ligaya ba no? Tanggapan miya, Ginong Diyos, katakit miya. Ginoo, yan yung kaorasan na itip. Panalangin milanang puring kapatid ming alapa po kayo ni Ginong Diyos. Ipang banal na anuman po yung karelang gagawan. Paisip po karela, Ginong Diyos, ingal doon na yung Domingo. Ingal doon na yung Domingo, Ginong Diyos. Kaya kayo. Nya, Ginong Diyos, ding balang metrong kaya kaming kapatid. Tagkilan nyo rin karerang puso nawa, maging masigasig kami, lalong-lalo naging pamagsambang at tikaniti. Muling yang adon mo para kay kami. Sambanda kayo, Ginoo, purian at dakilang king kay kami biye. Dagal pong dakal salamat,
Panalangin mila ng puring kapatid Miki ang aliwang bansa. Nawagi nunong nanuman yung blessing at tanggapan mingin ng oras sa iti. Tanggapan da naman po yung karelang pibali-bali. Ipangbanal, dakal pong salamat, dakal salamat, Ginoong Diyos. Yung kapasalamatan na iti kulang po, Ginoo. Pablasa ang pagkalubugay kami, labis-labis at alang kulang. Salamat, ipangbanal. Yan yung oras sa iti. Pasalamat kayong dakal uling. Asambara ko ang mitmong tula, kaya kami hindi. Uling ati kami kaya ni Ginoo patunay namo. Ningi kami, lepatan mi, kaya kong kaburian. Ingay mi at itikusan, ningal doon, Domingo. Salamat pong dakal ipang banal. Yan yung orasan iti pa, salamat kayo po. Kapamilatan na po, ning kaya kong lugod. Ati kami kaya ni. Salamat pong dakal. Ingay ganaganang iti at mga po ipang banal. Yung lagyon na, ning kaya kong bugto ngayon. Yung kaya kami ng Ginoong Yesus sa taga Nazaret. Kampiyan na po ning kaya kong banal Espiritong mamatula karing kaya kong puso. Itingan po yung kaya kong sa dalangin. Amen. And amen. Amen. Sige po, malakas sa palakpak po para kay kakatamong Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, tayo po pinagpala. Amen. Amen. So, yung pagpunta po natin ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Amen po. Because we obeyed and we give time to Him. Amen po. Sabi nga po, nung Psalm 142, pakita lang po natin siya. As I will praise the Lord as long as I live. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang Diyos. Amen? I will sing praises to my God all my life long. Sapagkat kung ano tayo ngayon, kung ano lahat ng mayroon natin sa buhay natin, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Amen po? So this morning po, every praise, let's give to Him. Amen? Let's sing hallelujah unto His name. Ang sabi po ng ating awitin, God is our Savior. Amen? God is our healer. And God is our deliverer. Amen po? At habang inaawit po natin to, pwedeng, kung medyo maluwang po yung space natin, we may greet po ang ating mga kapatid. Hallelujah! Let's sing every praise unto our God. Hallelujah! We give you praise. Hallelujah! Come on, church. Let's sing this. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise. Let's enjoy the presence of the Lord. Sing every praise.
Sing hallelujah to our glory, glory. Glory, hallelujah to our God. Every praise, Every praise, every praise, every praise. is to our God. God our Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. We just want to enjoy your presence this morning. Fill us with your spirit. Fill us with your love. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship we want to go. Let's sing every praise. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Come on, church. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Yes, Lord. Lahat ng papuri sa iyo. Come on, church. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Patuloy na aawitan ka. Patuloy na pupurihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Lord. Napakasarap pong magpuri kay Lord. Amen po. Lahat ng takot napapawi. Amen po. Lahat ng sakit ay gumagaling. Amen po. So sa umagang ito, wag po nating palampasin yung pagkakataon na maranasan natin at makatagpo natin si Jesus. Amen. Lord, this morning we humble ourselves before you, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. We thank you, Lord. We are your people. We thank you, Lord, na tinawag mo kaming mga kaibigan. We thank you, Lord, tinawag mo kaming mga anak, Panginoon. Kaya't sumagang ito, ang nais lang namin ay ang purihin, sambahin, at maitas ka sa umagang ito. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. We just want to build your throne this morning, oh God. And our prayer, Lord, your presence, oh God, this morning, oh God, ang aming maranasan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, church. Let's sing this. Jesus, we enthrone you. We proclaim. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Come on, church. Worship Him in spirit and in truth. Let's sing. Jesus. Jesus, we enthrone you. Feel the presence of the Lord. We proclaim, yes, Lord. Ikaw ang hari, Panginoon. Standing here in the midst. Hallelujah, Jesus. We raise you up with our praise. And as we worship you, your throne. And as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Let's sing it again.
church. Let's sing it. Mula sa ating mga puso nang may pagpapakumbaba. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's sing it one more time. Say Jesus. Jesus, we adore you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Worship, and as we worship your throne. Come on, church. And as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship your throne, hallelujah. And as we worship the living God, worship Him in spirit and in truth. As we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. As we worship, and as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Let's sing, come on, church. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great! Worship! Come on, church! Sambahin mo ang Panginoong Diyos! How great! Ikaw ay nakamamangha, Panginoon, sa aming mga buhay! Oh, how great you are! How great is our God! You are the name! Let's say this! You're the name above all names. You are worthy. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. We will sing of your greatness. We will sing of your goodness in our lives. For you are the name. You are the name above all names. You're the name above all names.
ay pasasalamat. You are great. You are great in our lives. Let's sing it from our heart once again. Come on, church. How great. Come on, church. Is our God. Sing with me. How great is our God. Holy Spirit. Holy Spirit. How great is our God. You are so great in our lives, O God. Hindi mo kami binibigo, Panginoon. Ni minsan, hindi ka nagkulang sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na maramdaman at maranasan namin ang iyong presensya. Come on, church, continue to worship the living God. Come on, church, hayaan mo na lumabas sa iyong bibig ang papuri at pasasalamat mula sa iyong puso. Oh, we thank you, Jesus, for your love. We thank you for your mercy. We thank you for your forgiveness, oh God. Oh, as the passage in the Bible says, your name is like a honey on my lips, oh God. Your spirit, Panginoon, is like a water, Panginoon, na kami ay parang mga usa na uhaw sa iyong presensya. Kami, Panginoon, ay pinupunan mo ng iyong presensya, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, is a lamp unto our feet. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa napakasarap, Panginoon, na umagang ito, Panginoon, na malaya kaming makalapit, tumawag sa iyong pangalan. Hallelujah. Come on, church. Continue to worship the living God. Your name, Panginoon, your name. Hallelujah. Come on, church. You are worthy, you are worthy, you are worthy of our praises, Panginoon. Huwag kang mag-alanganin. Dinidinig ng Panginoon ang ating mga dalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We worship the living God. Come on, church. Your name. Hallelujah. Let's sing this verse. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. We love you, oh God. We love you. We love you, Jesus. We love you, oh God. Jesus, I love you because you have loved us first, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Your name, Panginoon, napakadakila at napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Come on, church. Huwag kang matakot. Damhin mo ang presensya ng ating Panginoon. Our God is here. Our God is here. Jesus, I love you.
I love you. Jesus, Jesus, your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. Let's sing this. Your name is like honey on my lips. Enjoy, enjoy the loving presence of the Lord. His presence, He pours out His presence unto us this morning. Be ready. The Holy Spirit will fill you. Will fill you this morning. Hallelujah. Holy Spirit, move mightily in our midst. Oh, let your fire, oh God, ignite once again in our lives. Come on, church. Holy Spirit, your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love your name. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Say, Jesus, I love you. Come on, church. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Hallelujah. I love you. Jesus, I love you. I love you. Hallelujah, Lord. Thank you for the peace that passes all understanding. Thank you for your love that meets, oh God, our everyday needs. We thank you for your grace that keeps us going. Thank you, Jesus. We just want to say, thank you. Church, pwede po ba natin lakasan at sabihin, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the glory, honor, and praises in Jesus' name alone. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating buhay at tunay na Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Hello. 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 Okay. Kumusta po kayo mga kapatid? Parang okay lang ba yung boses ko? Hello. Kumusta po kayo mga kapatid? Amen. Bakit
Parang nakangiti kayo, ah. Masaya po kayo? Totoo po yung sinabi ko. Kung masaya kayo, totoo yung sinabi ko sa kape, ano. Ano kasi yung sinabi ko doon? Ang sabi ko, siyempre, ayan. Sabi ko, ang puso na puno ng pasasalamat, hindi mawawalan ng dahilan para ngumiti. Amen po. Kaya naniniwala ko ngayon na punong-puno kayo ng pasasalamat. Nakangiti kayo eh. Amen po. Praise God. Hallelujah. Okay po, sige po. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Siyempre, masaya din po ako. Nandyan kayo. Amen. At yun po ang tama. Yung tayo po ay laging nandito. Sa tuwing sasapit po yung ganitong araw, siyempre po, ito po yung tinatawag po natin na Lord's Day. Matras ko pong bagya. Kasi doon sa live, madalumdum ko eh. Hindi ko napapansin, malayo pala ako sa ilaw. O yan, okay na siguro ni Brother Joe. Okay. Praise God po. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Balik tanaw lang po, kasi po yung puso ko ay labis-labis nga po yung pasasalamat. Sino po sa inyo ang gusto pa po ng ang tawag nito, yung nabasa ninyo yung isip ko na eh. Nabasa yung isip ko. Ating pong part 2, kapatid. Ating pong part 2. Po. Alam po ba ninyo, ito pakinggan ninyo. Alam po ba ninyo na yung pong kwenta ko po, ako po mismo yung nagkwenta. Meron po kasi nagsasabi, yung daw salmon na ganong klase, may higit sa 200 ang kilo. Hindi bababa po sa 200 ang kilo. Kuminsan po to 20 to 50. Yung pinakamaliit po, kinenta ko po, alimbawa pinakamaliit na lang, gawin natin na 180. 180 sa palengke, yung maliit, hindi pa gaanong malaman. Kinenta ko po, 53 na kahon yung dumating sa atin. 53 times 15, magkano po yon? Ay, ilan po yon? 790 na kilo. 790 kilo times 180, magkano? 143,000. Ibig pong sabihin, mga kapatid, yung palang atin pong ipinamahagi na ayuda, nito pong nakaraan po na Friday, ay 143,000 kung yung pong 180. Ibig sabihin po, kapag ilagay po ninyo sa 220 na lang, mas higit pa po doon. Humigit kumulang po sa 200,000 yung ating pong tinanggap. Ngayon po mayroong pong part 2, huwag ka nang mawawala para magkaroon ka. Amen. Pero siyempre, secret na lamang po kung kailan. Pero sinabihan po kami ng ating pong kasama na mayroong pong part 2. At yamang nagkagastos po tayo, binigyan po ako ni Sister Auring at doon sa record po natin ay ng kapiraan natin ng 1.5. Nagkulang po yung 1.5 sapagkat yung pong kwenta namin, lahat po ng aming gastos sa gasolina, sa toll gate, at maging po doon sa nahuli kami. Kasi po mayroon pong yung tinatawag na city ordinance. Bawal pala yung 6 na gulong. Yung katulad po ng sinakyan po namin na pinagkargaan. So pinagmulta po kami. So nagkukulang pa po ako ng 500. Guguluhin ko yung ating pong secretary ngayon at tawag nito yung pong
pansamantala na tagahawak ng pera natin. So, yun po. Sabihin ko na po na ano, kasi po sa... sige, yun na lamang po. So, yun, ipag-pray po natin na sana po, yun nga, i-bless ng Panginoon yung pong sponsors po natin. Kinuha po namin itong mga ayuda na ito sa Nabotas. Yan. Doon po sa isang, ano talaga, isang pagkalaki-laki pong freezer. Grabe po. Napakalaki. So, yun, ibinigay po nila sa atin yun. At hindi ko inaasahan na ganun po karami yung ibibigay. So, isa pa po, bago po sa ating pong teksto, gusto ko lang po magpaalala, nalalapit na po yung ating pong anibersaryo. Amen. Hindi kayo nabigla. Hindi yan sapagkat inaasahan din po ninyo yan. October. So, August tayo ngayon. August 17. 17 ba ako? Hindi tayo nagkakamali. 17. Ano po? Isang, 2 linggo na lang. Ano po? Tama ba ako? 2 linggo na lang. Ay, September na po. Ano po? Ibig sabihin, 1 buwan na lamang po kanito, anniversary natin. Ilalagay po natin, iisipan ko po na ilagay po natin din doon po sa pinakahuling linggo ng buwan ang ating anniversary upang lalo tayo makapagprepara doon po sa ating celebration. No po? So, bakit mo naman binanggit, Bro Doming? Para po makapaghanda po tayo. Kasi, di po ba mayroon tayong mga kanya-kanya po mga pledges? No po? Mag-pledge po tayo para po dito sa nalalapit po nating anniversary. So, siguro po maganda na ihanda-handa na po natin. Kung halimbawa, 5,000 yung iniisip mo na i-pledge mo, nagit 1,000 isang buwan. Grabe ka naman, Bro Doming. Masyado kaming binigla. 5,000. Hindi po, sa abot po ng ating makakaya. Ano po? At alam po ninyo, di ba, mayroon po tayong mga mga pledges. Siguro po kung wala ka pang bago-bago ka dito sa church, noon hindi mo pa naabutan yung pagbabanggit natin ng pledges po natin taunan para po sa anniversary. Di mag-decide ka ngayon, no? Ihanda mo na. Now, bakit ko binabanggit ito, no? Bakit ko binabanggit? Sapagkat pinag-iisipan ko po na sa darating na anibersaryo, hindi lamang tayo yung magpupuri at sasamba sa Panginoon. Tayo po ay mag-aanyaya ng yung pong mga diretsahan po, yung madala natin sa church, kaibigan, kamag-anak, o pamilya, kasama po sa pamilya. At iniisip ko nga ito na maganda na gawin po natin ay yung pong isa pong estratehiya na yung magdala tayo sa Panginoon ng mga mahal natin sa buhay, isa, bawat isa. Yung bagang each one bring one. Di ba? Bawat isa sa atin ay magdadala ng isa. At mag-umpisa ngayon, aalagaan na natin yan. Di ba? Aalagaan na natin. At sa darating po na anibersaryo, or bago sumapit ng anibersaryo, ay madala na natin dito sa simbahan, bahay-sambahan ng Panginoon. Kumbaga, ang sinasabi ko ngayon, sinasabi ng inyong Bro Doming, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na timeline. Kasi po, minsan po, medyo daldal na po kasi yung salitang each one bring one. Kaya daldal sabi ko sapagkat yung nga palaging ginagawa, pero madalas po, hindi po, sa maniwala kayo sa hindi po gaanong epektibo. Bakit po?
sapagkat wala tayong tinatawag na timeline. Ano po? Yung kung kailan natin siya dadalhin sa Panginoon. Anyways, hindi naman na talaga natin kaya dalhin sila sa Panginoon eh. No? Sa tulong ng Panginoon. Madala natin sila sa tulong ng Panginoon. So, napakaganda na hamon ito sa bawat isa sa atin kasi nga po, sa totoo lang, maganda po na kumbaga sa sasakyan, kailan tayo aandar? Amen po? Kailan tayo uusad bilang mga mananampalataya ng Panginoon? Di po ba? Sana po, huwag tayong makontento na tayo na lamang ang nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon sa lugar na ito. Amen po. So ito ay hamon ko sa bawat isa. At sa linggo po ay nagprepara sa darating na linggo, at ba si Bro Domi nga? Opo, sa totoo lamang po, inihahanda ko po ang isang mensahe para lalo tayong mahamon na maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen po. Napakahalaga po ang mga kaluluwa o mga tao na madala natin sa ating pong Panginoon. Sabi ko nga, kung kukilos lamang po tayong lahat talaga, ilan tayo ngayon? Sa pagpapalagay po na natin na humigit sa kumulang na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, mga 60 po siguro tayo. To 70 na nandito ngayon. Di ba? Kung halimbawa po, times 2 po natin. Kung 70, di 100, kano kanita? 100? 140 tayo. Mangungupahan tayo ng upuan. Pares nung ginawa natin nung mga nakaraang mga panahon. Hindi po ba? Magkukulang po yan. Yung mga upuan na yan, wala pong blanco dyan. Kaya mga kapatid, sana huwag po ninyo akong pag-isipan na, si pastor naman, parang inaano kami Parang, ang tawag doon, yung pinupos kami Talagang ipinupos ko po kayo. Apo, talagang pinupos ko po kayo. Kasi po, sabi nga, ang impyerno po ay hindi po joke. Totoo po yan. Totoo po yan. So, kailangan agawin natin sila mula po sa kapamakan. Dalhin natin sila sa Panginoon. Amen po. Pwedeng yung ang dadalhin po natin, tatargetin natin, ay yung sinasabi mong mahal na asawa, mahal na anak, di ba? Mahal na kamag-anak, mahal na kaibigan, mahal na katrabaho. Amen po. Sa linggo po yun. Meron akong babanggitin. So, darako po tayo ngayon sa... Amen, okay lang po ba tayo? Amen po. Amen. Salamat po sa maliwanag na 11 na nag-amen. So, para po sa ating teksto ngayong umagang ito, dito po sa Hebreo chapter 1 verse 12. Okay lamang po ba? Dahil nag-iisa lamang po ang talata na babasahin po natin. Bilang paggalang po sa salita ng Panginoon, tikduta mo po kapatid. Tikduta mo po at basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bakit? Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Saglit tayong yumuko at manalangin mga kapatid. Duko po natin ang ating mga ulo at damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Yes, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God. Hallelujah.
Kapatid, kausapin mo, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, papasalamat po kami sa kabutihan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagpapala, hindi na uubos na pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Thank you so much, Lord. Sa oras na ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong konbiksyon. Salamat sa iyong kilos. Salamat sa kagalakan, salamat sa kapayapaan, salamat sa hindi mabilang na pagpapala, salamat sa iyong pagpapagaling, Panginoon, sa aming po mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming nabasa ngayong umagang ito. Ipinapanalangin po namin na inyo itong bendisyonan, inyo itong pagpalain. Gawin po nito, gamitin po ninyo itong inspirasyon sa amin pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Sa mga kapatid na nanghihina, Lord, sa pamamagitan ng mga salita mo na may papahayag ngayong umagang ito, palakasin mo kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kapayapaan na nagbumula sa iyo. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin naman, pinapasalamatan. Sa matamis at Ama at sa makapangyarang pangalan, ang aming Panginoong Yesus, aming tagapagligtas, ito pang aming sama-samang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Praise God, thank you. Ano, napipil ko po ang Banal na Espiritu. Amen. Sana ganun din po kayo. Dumako na po tayo sa ating mensahe ngayong umagang ito. Ang ating pong pamagat, napaka-basic po yung ating pong pamagat ngayong umagang ito at madali pong unawain. Yan po. Inom po muna ako. Okay. Yan po ang pamagat natin, no? Sabi po natin, ang tunay na nananalig ay hindi sumusuko. Amen po. Hindi man mahirap unawain. Tagalog na Tagalog rin po. Sa Kapampangan, paano kasi sa Kapampangan ito? Intune sa salpantaya, susuko. Gusto po, tama po ba? Importante na maliwanag itang sasalpantaya at saka susuko. Po, susuko. Ingkutang po, kumusta po tayo? Kumusta po ang pananampalataya po natin? Ang mananampalataya po, ang isang mananampalataya ay hindi po nakakaiwas po. Kung mo mananampalataya ka, hindi ka na dumadaan sa pagsubok. Hindi po naliliglig ang pananampalataya. Ali po. Kung minsan mas matindi pa nga eh. Di ba? So ito ngayon yung pagbulay-bulayan po natin ngayong umagang ito. At kung sakali man na dumadaan po tayo, nandun po tayo sa punto na parang nasusubok yung ating pong pananampalataya, yung ating pong pananalig, ay ito yung mensahe. So kung hindi naman po tayo dumadaan sa puntong ganoon, na nasusubok yung pananampalataya natin, baka sa darating na mga panahon, ay makaranas po tayo, magsilbing paalaala po ito sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang ganda po nito pong sinulat ni Santiago, kapatid po ng ating pong Panginoong Jesucristo ito, si James, o Santiago. Dalawa. Bakit ito rin dalawa? James o Santiago. Ang layo kasi sa,
sa English itong James na ito, kung bakit, tagal ko nang tinatanong ito sa sarili ko, ano po? James, kako, bakit kaya, tinawag na, Santiago? Ang layo. Inisip ko na, kung James, ano po sa palagay niyo kung sa Tagalog? Meron akong narinig, Jaime, opo, ganun din sa akin. Kung itatagalog ko yung James, siguro po, Jaime. Di po ba? Mas malapit. Wala tayong magagawa. Yun ginawa nila eh. Ginawa nilang Santiago. So, ang sabi po ni James o Santiago, na kapatid ng ating pong Panginoong Jesucristo, sa kanyang sulat, mapalad ang taong nananatiling tapat. Ano po? At praise God, naniniwala po ako na tayo ngayon na nandito ay mga mapapalad. Amen po. At naniniwala din po ako na kayo po na nandito ngayon ay tapat. Amen. Sapagkat maaring kung hindi kayo tapat, wala kayo ngayon dito. Amen. So, sa kabila, sabi po niya, ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, di po ba, huwag muna natin idiretso, nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, isipin po ninyo, marahil ang ilan sa atin dito ay mayroon pong mga pasanin sa buhay. Maaring ang ilan sa atin dito ay may mga dinadalang pagsubok. Ayun po, yung mga kapatid po natin na nasa IB, maaring ilan sa kanila ay may mga dinadalang pagsubok. Dumadaan po sila sa mga trials ng buhay. Pero isipin po ninyo, magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nakikinig ng salita ng Panginoon at patuloy pa rin silang nananampalataya sa Panginoon katulad mo at katulad ko. Amen po. At sinabi ng ating pong Panginoon, mapalad. Amen. At palagi po natin kuminsan tinatanong ito at sinasabi, anong ibig sabihin ng mapalad? Masaya. Amen po. Masaya. Kaya nga sabi ko nga, ay ang taong mga pinagpala, nagpapasalamat ay hindi po sabi ko, ang puso na puno ng pasasalamat, hindi nawawalan ng dahilan para ngumiti. Masasaya. Amen. Ang mga mapapalad po, masasaya, punong-puno ng ngiti sa kanilang mga buhay, kahit na mayroong mga pinagdadaanan. Amen po. Sino sa atin dito ang walang pinagdadaanan? Ang sabi ko nga nung nakaraan, lahat tayo may mga pinagdadaanan. Iba-iba nga lang, sabi ko nga, iba-iba lang yung mga sukat. Yung sukat, maaaring sabi ko nga nung nakarang linggo, yung sukat ng dinadala mo, maaaring napakaliit talaga. Ba'y mapalad ka, ang liit. Mayroon naman yung iba talagang pagkalaki-laki. Ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang taong nananatiling tapat na kahit na mayroon kang dinadalang ganyan pala nakabigat ng problema. May mga taong ganun. Amen po. Ang sabi po niya, matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Amen. Matapos siyang subukin. At siyempre, pagkatapos ng pagsubok, nandoon pa rin na nananatili pa rin tapat. Ano po yung putong na yon? Ano po yung putong na yun na binabanggit po ni Santiago? Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen po. Mahal po ba natin ang Panginoon? Abay, tatanggap po tayo ng putong. Ano po? Yung pong buhay na binabanggit po ng ating pong ni Santiago. Kapatid, sa ating pong intro, tagal ka na nag-intro, Bro Doming. Pero karagdagang intro po. Marami pong mga Kristiyano ang mainit sa simula. Naniniwala po ba tayo doon?
Ako po naniniwala po ako. Kasi ang dami ko na kayang nakita ng mga maiinit na pananampalataya sa simula. Pero, yung mga maiinit na yon, wala na sila ngayon. Hindi naman doon sa puntong, bay sila nangamatay na, hindi po. Buhay na buhay po sila. Ang ibig ko pong sabihin, wala sila sa Panginoon. Kayo nakakita na rin po ba kayo ng mga ganoon? Opo, sabay nga po tayo. Tayo. At siyempre po, umahanga din po ako doon sa mga kapatid po natin, oh. Siya. Di ba? Ang tagal mo na sa Panginoon, dito ka pa rin. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang ating mga sarili? Opo, sa totoo lang, nagpapakita po ng iyong katapatan sa Panginoon. Nagpapakita po ng iyong pananampalataya sa Panginoon. No matter what, anuman ang mangyari, anuman ang kalalagayan, anuman ang iyong nakikita, anuman ang mga sitwasyon. Bakit? Kasi nga, ang pananampalataya mo, naalala ko yung mensahe ng linggo, hindi po nakasalig sa tao. Hindi po ano kasing tawag nito? Yung nakasandig. Nakasandal. Hindi po nakasandal sa tao, kundi sa Panginoon. Amen po. Yun po ang tunay na pananampalataya. Ano man ang kanyang nakikita. Sa totoo lang po, nakikita mo, hindi ka ililigtas. Ano po? Sa tao. Amen. Ang magliligtas sa iyo ay ang Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, look unto Jesus, the author, sabi nga natin, and the finisher of our faith. Yung pong pinagmulan, tumingin tayo doon sa pinagmulan ng ating pananampalataya, which is ang ating pong Panginoong Jesucristo. So tuloy po natin, maraming Kristiyano ang mainit sa simula. Tangan nga lamang sa gitna, malamig. At wala na sa dulo. Opo. Sa totoo lang po, sabi ko nga, kung kukwentahin lang natin, titignan natin yung mga nauna sa atin dito. Hindi na tayo mabilang, kapatid. Kahit doblehin mo itong simbahan, hindi na po magkasya. Sa dami po ng mga dumalo sa simbahan na ito. Kaya lamang, ang nakakalungkot po, mainit lamang sa pasimula. At ito po yung nakakalungkot. Sana hindi po tayo ganun. Na mainit lamang tayo sa simula. At minsan nasasabi ko nga, mainit lamang kapag ka may biyaya. Pero kapag kawala, nawawala na rin siya sa Panginoon. Mainit sa simula, pero sa dulo, o sa gitna malamig, and then sa dulo, wala na. Ang init noon. Naalala ko talagang, ang dami pong mga sinasalita pa ngayon na talagang talagang i-analyze mo, talagang hahanga ka, wow. Grabe naman ang patutunang kapatid na ito. Pero, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala na. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga, nandito pa rin tayo. Amen. Normal po sa buhay po natin, kapatid, na kung minsan dumadating po sa buhay po natin ang tayo po'y nanghihina. Amen. Alam mo yun? Ewan ko po, naranasan po ninyo yung punto na kung minsan parang mabigat sa iyo. Parang ang bigat. Dala siguro ng mga sitwasyon, yung kuminsan po, maging ang atmosphere po. Kuminsan ay umaapekto po sa ating pong pananampalataya. Kuminsan, ay ang init. Ay umuulan. Kuminsan, may mga ganoon baga na nangyari. At yun ay nagiging kasangkapan kuminsan, ay nagiging dahilan para sa ganoon yung ating pong dati masigla, mainit na paglilingkod, pananampalataya sa Panginoon ay nawawala.
Mga kapatid, sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, gusto na magpatuloy tayo sa Panginoon. No matter, ano man ang mangyari, kapatid. Amen. Ang sabi ko nga, ang tunay na pananampalataya ay sinusukat hindi sa pasimula. Bagamat kailangan din. Pero ang pinakahigit po dito ay yung pong dulo. Yung pong dulo. Sabihin natin sa pasimula hanggang pagitna, medyo sumisimplang po tayo. Pero ang pinakamahalaga po dyan ay yung pong dulo. Ano po? Eh, hindi naman po nangangahulugan na parang sinasabi ni pastor na okay lang na paisi-isi mo na lang ako ngayon. Sa dulo na lamang ako hindi naman. Ano po? Minsan diretsahang salita ganito. Nandito na rin lang tayo. Abay, seryosuhin na po natin. Amen po. Huwag tayong maglaro sa, yung kasabihan ganito huwag ka raw maglaro sa apoy. Huwag nating laruin ang pananampalataya. Amen. Ang Panginoon po, tutuya. Katulad ng binanggit ko na pong una kanina, hell is not a joke. Lalong hindi rin po joke yung pong langit na nag-aantay sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Darako po tayo ngayon sa unang punto ng mensahe ngayong umagang ito. Ito rin po napakasimple. Hindi po mahirap unawain. Sabi po natin dyan, ang pagtitiis ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Opo. Alam mo na yung napakahalaga po itong pagtitiis na ito. Kanina, binasa ng yung ating word for today. Ano po may tigil lang ako ng konti dito. Siguro po yung aking pong teksto ngayon ay ako na lamang po magbabasa. Ano po? At siguro po magkakaroon po tayo ng word for today, which is, kanina pansin niyo, iba yung binasa, no? Siguro po, pwede ko pong kausapin yung MC po natin na mag-iisip siya ng yung talata, yung maganda para sa araw na ito, kumbaga. Kaiba po yung teksto natin, ako na lang po yung magbabasa. Kaya papansin nyo, nagkakaroon tayo ng bagong setup ngayon, ganun po yung gusto kong setup natin. So, dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 36, sinabi po natin dyan, kailangan ninyong magtiyaga upang matupad ninyo ang alin? Ang kalooban ng Diyos. Binabanggit ulit yung pong puntong pagtitiyaga. Opo, alam po ninyo mga kapatid, sa atin po na mga mananampalataya, kung wala po yung espiritu ng pagtitiyaga, tamo po misadsad. Amen po. Tamo po misadsad. Kahit na nga lamang po sa gawain ito, itong gawain na ito, kung wala po yung pagtitiyaga natin dyan, tamo po hasadsad. Kasi alam ko po yung nakaupo, at alam ko yung pakiramdam na nakaupo diyan, at alam ko yung pakiramdam yung mga nakaupo po dito. Minsan po, may mga punto na, minsan po, lalo na kapag hindi po tayo gaanong ready sa pagpatak ng linggo, nito pong Saturday, video na puyat tayo, abay, medyo hirap po tayo. Amen po. Kaya napakahalaga po ang pagtitiyaga. Lalo na po sa spiritual. Amen po. Yung spiritual. Napakahalaga po. Upang matupad ninyo, sabi nga po ng talatang binabasa natin, kailangan ninyong magtiyaga o kailangan nating magtiyaga upang matupad ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Amen po. Gusto po ba natin matanggap ang pangako ng Diyos? Amen po. Magtiyaga tayo. Amen po. Kailangan natin magtiyaga. Kapatid, pakinggan po natin ito.
Hindi lahat ng Kristiyano ay nakatapos ng takbuhin. Anong ibig mong sabihin, bro? Parang kakaiba yan, ha? Opo, totoo po ito. Hindi po lahat ng Kristiyano nakatapos ng takbuhin o yung pananampalataya. Pansinin lang, hindi naman natin ginajudge ng wala na silang kapag-asa. Pero sabi ko nga, tignan po ninyo yung mga dating kasama po natin. Masasabi ba natin na natapos nila yung kanilang takbuhin bilang mga manampalataya? Wala na sila eh. Okay lamang po kung sila'y nagpapatuloy sa iba. Okay lamang po, walang problema po yun. At least po nagpapatuloy. Yung iba po talagang bumalik na po sa dating buhay. Yun po yung nakakalungkot. Amen po. Maraming nagsimula sa pananampalataya, pero hindi lahat nakatapos. Parang ano rin, yung bagang nag-aral, pumasok sa pag-aaral. May mga ganoon, di ba? Pumasok sa school, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Ay ba, nung pumasok ng grade 6, wala na. Kuminsan pa nga pakitapos ng grade 12, wala na, hindi na nagpatuloy. Sa secular yan. Sa spiritual, ganun din. Hindi po nakatapos. Kaya sabi ko nga, salamat sa Panginoon, hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Amen. Sinagtsasagaan ninyo si Bro Doming. Ay, hindi po. Naniniwala po ako na kaya kayo nandyan. Hindi po because of Bro Doming. Nandyan kayo dahil sa Panginoon. Amen. Nandyan kayo dahil sa Panginoon. Bro Doming, mayroon ka bang halimbawa na pwede nating tignan para makita man lang natin na sa Biblia mayroon parang mananampalataya na hindi nakatapos. Abay, mayroon po. Sino? Si Dimas. Ano po? Si Dimas. Alam po ba niyo si Dimas? Isa pong mananampalataya sa Panginoon. Kasama po ni Apostol Pablo sa hirap at sa ginhawa. Apo, nangaral ng salita ng Panginoon, nanganib ang kanyang buhay. Talaga namang, alam po natin, di ba, binasa natin ang aklat ng Acts, ang mga epistles ni Pablo, o ang mga sinulat po ni Pablo, nakita po natin kung paano po yung naging mga karanasan po ni Pablo. Napakahirap po. Si Dimas po kasama. Actually po, kung mapapansin po niyo, sa aklat po ng Colossus, chapter 4, verse 14, binabanggit po dyan na ipinapakumusta rin kayo ni Dimas at ng minamahal nating manggagamot na si Lucas. Opo, ipinapakita po sa mga talatang yan na si Dimas po kasama ni Apostol Pablo sa ministry. Not only Dimas, kundi kasama rin po si Lucas, si Dr. Luke, di ba? Yung sumulat po ng aklat ng Lucas, alam po ba ninyo? Na si Lucas ay isa pong manggagamot, isa pong doktor. Opo, si Lucas po ay manggagamot. Mapapansin po natin sa pasimula po ng aklat ng Lucas, ipinapakita niya doon. Isa po siyang manggagamot. Ang sumulat po ng aklat ng Lucas ay si Lucas. Amen. At sino pa po kayong sinulat ni Dr. Lucas sa Biblia? Alin pa po? Aklat ng, ano kasing yung aklat pa na sinulat ni Dr. Luke? Parang nakalimutan ninyo aklat ng, mayroon akong narinig pero mababa lang. Nag-aalangan siya pero yun ang totoo. Aklat ng Acts. Gawa. Amen. At ipinagpapalagay po, mga kapatid, na ang aklat ng Gawa ay talagang naisulat yan. Maging ang aklat ng Luke ay isinulat ng yung bagang masusi, maingat na pagsusulat. Sinasabi po ng salita ng Panginoon, ng intro. Maingat, na nagsaliksik ako upang makasulat ako ng mahusay na aklat. Sino kasi yung sinusulatan niya? Si Teofilo.
Medyo lumis tayo ng konti po. Pero just to, makita lang natin, binanggit si Lucas eh. Pero si Demas po, balikan po natin, ay yan nga kasama ni Pablo sa hirap at ginhawa sa pangangaral po ng salita ng ating pong Panginoon. Okay na po sana kung yung sulat po patungkol po sa kay Demas ay nagtapos na sa aklat ng Colossus chapter 4 verse 14. Tangan nga lamang po, mayroon pa pong 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ano pong sinasabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 10? Ang sabi po, iniwan na ako ni Demas. Iniwan daw siya ni Demas. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Thessalonica. Oh, alam po ninyo, a sad story, sad na kwento sa sulat po ni Pablo. Isa sa mga kasakasama niya sa ministry ay nahumaling. Ang sabi po, hindi po si Demas, hindi po siya nawala sa Panginoon dahil sa siya'y naghirap. Dahil sa siya ay nasubok ng mga bagay-bagay na yung mga pangangailangan. Ano po? Ang sabi po ng nabasa po natin, pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Nakakalungkot po. Mapalyaring si Demas po ay naging mayaman. Dahil sa naging mayaman, nakalimutan na ang Panginoon. Hindi na niya kailangan ng Panginoon. Marahil sa mga bagay-bagay, maraming mga bagay na yung mga, hindi ko na po siguro kailangan i-explain, yung mga pansanlibutan. Hindi po ba? At marami po tayong alam, marami po tayong kwento katulad po ng kay Demas. Nawala sa gawain ng ating pong Panginoon dahil po sa mga bagay na yung nga pagkahumaling sa mga bagay na pangsanlibutan. Okay lamang po sana. Maaaring isipin po natin, pero hindi pa rin okay. Bumagsak si Demas, bumagsak dahil sa mga pag-uusig. Hindi. Bumagsak po siya dahil sa pag-ibig sa sanlibutan. Kaya nga po, mga kapatid, sa atin po ngayon, paalala po, kahit nagsimula tayo ng tapat sa Panginoon, kung hindi tayo magbabantay, kung hindi po natin babantayan ang ating pong mga puso. Mga kapatid, mahalaga po ito. Bantayan natin yung ginugusto ng puso na yan. Kasi minsan po madaya yan. Opo, madaya yan. Kapag hindi natin babantayan yan, maaaring maliligaw tayo. Maaaring maliligaw po tayo. Maligaw. So, kapatid, ang tagumpay ay hindi lang sa pasimula, kundi sa pagtatapat hanggang sa dulo o hanggang wakas. Amen po. Amen po, mga kapatid. Kaya nga po, sabi natin dito, si Pablo po, sumulat po kay Timoteo. Amen. Sumulat po kay Timoteo. At parang sinasabi po niya ang ganito, Timoteo, tapusin mo ang napasimulaan mo. Parang ganun. Kasi po si Pablo, matindi yung yung father and son relationship po nila. Grabe po.
kung papag-aralan po natin yung mga epistles po ni Pablo, makikita po natin na yung relasyon nitong dalawang ito, kakaiba. Kakaiba po. Ang dami po niyang sinulat na kung saan ay tumutukoy po kay Timoteo. At syempre po, sumulat siya ng dalawang, yung pong 1 Timoteo at 2 Timoteo. At alam po ninyo, isa po sa kanyang sinulat sa 2 Timoteo chapter 4 verse 7. Matindi po ito, kapatid. Yung 2 Timoteo 4:7, parang nakalimutan ko yata ilagay ni bro. Ang sabi ko, puspusan akong lumaban. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Wow, kapatid. Alam po ninyo, abang binabasa ko ito, parang gustong tumulo ang luha ko. Bakit? Alam po ninyo, parang nakikita ko, kasi po si Pablo, nabilanggo siya, di ba? Nabilanggo si Pablo. At Rome. Actually, yung sinulat niya ito, nasa Rome po siya. Rome, Italy. Siya po ay nakabilanggo bilang, ano kasing tawag doon? Yung nakabilanggo ka pero nasa isang bahay ka? House arrest. Opo, tama po. Naka-house arrest po siya. Yan po si Pablo, nadadalaw po siya at makikita natin yung sa mga ilang sulat niya, nakagapos ako pero hindi ang salita ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat si Pablo po ay patuloy na nangaral ng salita ng Panginoon. At marahil po, nung isulat ni Pablo itong 2 Timoteo na ito, chapter 4, verse 7, nadadama po niya. Nadadama po niya na papatayin na siya. Opo, nadadama. At alam po natin kung paano pinatay po si Pablo. Ayon po sa yung tinatawag na mga nasulat. Nakalimutan ko yung pagkakaano po nun. Ayon po sa tradisyon. Yan. Si Pablo po, habang umiinom po sa fountain sa Rome, tinagpas po yung kanyang ulo. Sakit po, nakamatayan. Pero ang matindi po dito, mga kapatid, sabi ko nga, nung madaman niya na papatayin na siya, isinulat niya ito, Timoteo, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Para niyang sinasabi, dapat ganun ka rin. Sana ganyan ka rin. Naging dahilan yon para tumigil po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po ba natin yon? Masakit ni po. Pero sana po maging hamon sa atin yung kwento ng buhay po ni Job na nawala ang lahat. Pero nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Meron po tayong kasabihan. Sabi ko sa aking kudigo, ang totoong pananampalataya ay hindi lang masaya sa simula, kundi masaya, matatag hanggang sa dulo. Amen. Hindi natin malalaman kung matibay ang pananampalataya hanggat hindi ito nasusubukan. Amen. Gusto po nating masubukan ang pananampalataya po natin? Abay, tayong susuko. No? Sabi ko may trials. May isang halimbawa nga dyan kapatid. Pakinggan mo ito. Mayroong 2 kandila na pang-dekorasyon lamang. Sometimes, magkakita po na po tayo doon. May kandila pang-dekorasyon lamang. Pero may kandila po na kung saan ay sadyang ginagamit kapag ka-brand out. Alam po ninyo, mapapansin po natin na parehong kandila. Pero ang totoong gamit ay lumalabas kapag madilim. Opo.
lumalabas po ang gamit kapag madilim. Sabi ko nga, ganyan din ang pananampalataya. Makikita lang ang totoo na pananampalataya kapag dumadaan sa pagsubok o sa dilim ng buhay. Amen po. Sa dilim ng buhay, lalong nakikita si Kristiyano. Dapat ganoon po. Number 2 na po tayo. Pangalawa. Hello, nandyan po. Papo ba tayo mga kapatid? Amen po. So ito yung number 2. Katulad ng nauna sa pamagat natin na ito, napakasimple. Napakasimple po. Ang pagtitiis o ang nagtitiis ay pinagpapala ng Diyos. Tanong ko ulit, gusto ba nating pagpalain ng Panginoon? Ay ba'y magtiis po tayo? Tiis po tayo. Ano? Santiago chapter 1 verse 12. Sabi po natin yan, pero bahagi na lang babasahin ko. Mapalad ang taong nananatiling tapat. Sabi po ng talata. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga nagtitiis. Amen po. Kung ikaw ngayon si Kristiyanong nagtitiis, kapatid, alam ng Panginoong Diyos yan. Alam ng Panginoong Diyos yan. Alam po ninyo, may mga Kristiyano na nauna sa atin, especially po sa aklat po ng Acts. Talagang grabe po yung mga kapagsubukang kanilang dinanas. Inusig po sila. Pero alam po ba ninyo, ang mga Kristiyano sa aklat po ng Acts, lalo silang lumago. Kung minsan nga iniisip ko ganito eh. Ano kaya kung usigin din kaya kami ng Panginoon? Kayo po, gusto ba ninyong mausig? Kasi alam po ninyo yung mga mananampalataya sa Acts, nung inusig sila, lalo silang lumago. Amen. Ito rin, iniisip ko ng galing, ano kaya kung usigin din kami? Kaya para lalo kaming lumago. Pero sana naman hindi. Amen. Ano, hindi natin wini-welcome yun. Amen. Kasi baka hindi natin kaya. Kung minsan kasi may mga excuses si Kristiyano eh. Panginoon, hindi mo ako inusig, hindi ako nagpatuloy ako. Mga ganon. Pero naniniwala naman ako na kung tayo subukin ng ating pong Panginoon, sapat lang. Oh, sapat lang. Kaya natin sigurado. Amen? Kaya natin sigurado. Kaya lang bumabagsak po ang isang mananampalataya dahil sa kanya na rin talaga. Talagang nagkusa siyang nagpatihulog. Kaya yun, bumagsak siya sa pananampalataya. Amen. Alam po ninyo, mga pag-uusig sa buhay po natin, laging nandyan. No? Si Joseph nga, tiniis ang kulungan. Antindi po yung pag-usubok niya, po, si Joseph. Tiniis niya po yung kulungan. Pero dahil sa kanyang pagtitiis, na hindi kayang gawin kuminsan ng iba, naging tagapagligtas ng kanyang pamilya. Isipin po ninyo yon. Dahil sa kanyang pagtitiis, naligtas niya yung kanyang pamilya. Ang tanong po sa bawat sa atin, nakikita ba sa atin yung pagpupursigi na magpatuloy sa Panginoon sa kabila po ng mga pag-uusig, pagsubok? O tayo po yung Kristiyanong atras na, atras na. Sana, huwag naman po. Mayroon pong saying. Ano ba yung sinasabi? Pasing-saying ka pa, bro? Di po, kasabihan ang ibig ko pong sabihin. Mayroon pong kasabihan, hindi nakakalimot ang Diyos sa mga lumuluha, lalo na sa mga hindi sumusuko. Amen. Amen. Kasabihan po ito sa mga mananampalataya. Ulitin ko po, limiin mong mabuti. Saying ito, o kasabihan, hindi nakakalimot daw ang Diyos sa mga lumuluha. Lumuluha po tayo sa mga pagsubok. Hindi lingid yan sa Panginoon. Lalo sa mga hindi sumusuko. Hindi na tayo sumusuko sa kabila po ng mahirap. Nandiyan ang Panginoon. Huwag mong isipin na kinalimutan ka ng Panginoon. Ang sabi ko nga dito sumunod, may gantimpala sa bawat luha na ibinubuhos sa pananampalataya. Mayroon daw pong gantimpala.
Opo, mayroong gantimpala. At isa pa pong magandang halimbawa na, siyempre si Joseph mulit. Kung sumuko po si Joseph nung siya po ay ikinulong, hindi niya sana naranasan ang plano ng Diyos doon sa palasyo. Mahirap po yung naging kapagsugubukan po ni Joseph. Mula po doon sa puntong siya po'y kinagalitan ng kanyang mga kapatid, binalak siyang patayin at ihinulog po sa balon. Gaano kasakit yun? Kapatid mo mismo yung gagawa ng hindi maganda sa'yo. Ikuya mo. Ring kapatid mo na ini, biglang-bigla, gagawan ka ng hindi maganda. Naranasan na po ba natin yon? Ikuya mo, ginawan ka ng hindi maganda, o hiwali mo. Ito, magandang halimbawa. May nakaranas na po ba sa atin noon? Ito. Hindi. Si Joseph po, hindi niya tinignan yun na talagang parusa sa kanya ng Diyos. Hindi po siya nagalit. Sabi nga ng Biblia, kung babasahin po natin ng aklat ng Genesis sa buhay po ni Joseph, hindi siya nagalit sa kanyang mga kapatid. Bagkus, nakapokus ang kanyang paningin sa Panginoon. At ang masakit doon, hindi nagtapos doon. Di ba? Siya'y ibinenta. Tapos, nung mabilis siya ni Potiphar, siya po ay nag-alaga ng tawag nito. Siya po ay naglingkod sa isang sambayanan. May napagbintangan na gumagawa ng hindi maganda. Huwag ko nang sasabihin kung ano yon. Ibinalanggo sa matagal na panahon. Abay, kung sumuko si Joseph sa pasimula pa lamang, hindi niya sana naranasan yung pong palasyo na inihanda ng Panginoon para sa kanya. Mga kapatid, ano ang mensahe ngayon sa puntong ito? Huwag kang sumuko. Amen po. Huwag kang sumuko. And number 3, pangatlo na po tayo. Amen. Masyado kaya mabilis ngayon na, Pastor. Medyo tanghali na. Number 3, ayan no. Ang pagtitiis ay lumalalim. Parang nagkamali ako dyan Ang pagtitiis ay lumalalim sa relasyon sa Diyos. Ang ibig kong sabihin dyan ay lalong lumalalim yung ating relasyon sa Diyos. Nagkamali ako. Yeah. Sa Romans chapter 5 verse 3, ang ibig kong sabihin dyan yung kapag may pagsubok tayo, lumalalim po yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po. Ito pong Romans chapter 5 verse 3 up to 4, bahagi na lamang pong babasahin ko, ang mga paghihirap ay nagtuturo ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay humuhubog ng katatagan ng loob. Kapatid, pakinggan po natin ito. Sa bawat luha, katulad ng binanggit ko kanina, sa bawat hirap, mas lalong napapalapit ang puso natin sa Diyos. Amen. Bakit po? Ang tanong po, bakit? Kasi kung minsan po, kung wala pong pagsubok, aminin natin at sa hindi, kung minsan yung iba lang din naman. Hindi nalapit sa Panginoon, hindi nalapit sa Panginoon, hindi lumalapit sa Panginoon. Yung iba lang din naman. Ano po? Kailan lalong nalapit ang tao sa Panginoon? Kapag may problema. Yung kapag antindi na yung problema. Kapag may hirap, doon po lumalapit sa Diyos.
Kaya kung minsan po, ang Panginoon, pinapahintulutan po niya na ang tao o tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Upang sa ganoon ay lumalim po yung ating relasyon sa Kanya. Amen. Huwag kang bumitaw sa gitna ng laban. Opo, alam po ba ninyo, being a Christian, para tayong lumalaban, no? Pagsuntukan, ano? Siyempre, parang lang, no? Siyempre po, huwag tayong bumitaw, huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko. Magpatuloy tayo sa Panginoon. At higit sa lahat po, yun nga, huwag tayong hihinto. Amen po. Banggitin ko ulit yung no matter what. Huwag tayong hihinto. Amen po. Huwag tayong hihinto. Dito na ako magtatapos. No? May bigla kayo tumingin kayo sa akin. Ba't pagtatapos na kaagad, Bro Doming? Opo, nag-aalala kayo baka nag-aalala kayo, oras na. Opo. Minsan nabanggit ko na yata sa inyo ito, uulitin ko po. Yung kwento po ng isang tricycle driver at saka ng kanyang pasahero. Ito, naalala ko, ano po ba niya, alam na po ninyo ito, ulitin ko lang sa mga hindi nakakalam. Nag-aral po ako sa Antipolo. Sa Antipolo. Sa Antipolo po, makikita po natin dyan, talagang mayroon pong lalaki pong ang haba po na akyatan. Ang haba po ng akyatan. Madalas po ang motor po nila. Sino sa inyo nakapunta ng Antipolo? Anong mga motor nila doon? Mga Kawasaki. Kawasaki. Grabe po, wala kang makikita dyan na, mayroon man, pero ilan-ilan lang yung mga TMX o Honda, ilan-ilan lang. Pero pinakamotor talaga dyan, kung nakarating ka ng Antipolo, Kawasaki. Minsan sa isang nakasakay, sabi po niya, bro, sabi po niya, bakit ang bagal-bagal ng takbo mo, sabi po niya, kasi paakyat Alam mo bro, sabi po niya, sa ganitong akyatan, hindi po mahalaga yung mabilis. Hindi po importante yung maging mabilis. Ang mahalaga, yung huwag tayong huminto. Agad po ninyo. Hindi mahalaga na yung mabilis ka. Ang importante, hindi kayo hinto. At sa karanasan ko po bilang matagal sa Antipolo, taon ako dyan Talagang alam mo yung Kawasaki, gagapang po yan, mabagal. Gumagabang, talagang lalakas ng tunog, pero mabagal po. Kasi pakyat talaga Masakit. Kaya po, tama po yung sagot po niya. Sa isinulat ko ganito kaluguran, sabi ko. Kapag paakyat, hindi importante ang bilis, ang mahalaga. Ang mahalaga, importante yung mabilis, hindi ka titigil. At bilang aplikasyon po, ganyan ang lakad natin kay Lord. Hindi mabilis, kailangan din, okay lang din yung mabilis ka. Pero kung hindi mo kaya magbilis, bakit ka magbilis? Ang mahalaga po, kapatid, yung pong tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po tayo sa Panginoon. Kaya nga po, ito ngayon tayo. Ito yung bilang po natin. Sana po, tamo po malagasan.
kundi po madagdagan. Amen po. Sa darating na linggo po, meron po akong hamon. Huwag tayong mawawala. Mayroon pong isang simpleng mensahe na gusto kong kumurot sa puso ng bawat isa na magbahagi ng salita ng Panginoon. Mag-anyaya sa mga kapwa, tao o kaibigan, dalhin natin sila sa Panginoon. With that, mga kapatid ko, tayo pong lahat ay tumayo, manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kapatid, ipikit po natin ang ating mga mata at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo dumulog sa Kanya sa oras na ito sa pamamagitan ng panalangin. Pasalamatan po natin siya sa Kanyang kabutihan. Panginoon, o Panginoong Hesus, sa gitna ng pagod, sa gitna ng luha, sa gitna ng mga tanong na walang kasagutan, narito kami ngayon. Humihingi pa rin. Sumusuko man ang katawan, pero ang puso, Panginoon, ay kapit pa rin sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat na parati kang nandyan, na gumagabay at nagpapala sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, nananalangin po kami na ituro mo sa amin ang magtiis ng may tiwala, ang maghintay ng may pananampalataya, at magpatuloy kahit hindi namin naintindihan ang nangyayari. Sa oras na ito, kami ay sama-samang dumudulog sa iyo, humihingi ng iyong bendisyon, ng iyong pagpapala, ng iyong gabay. Sa mga kapatid na maaring nanghihina sa kanilang pananampalataya, sa oras na ito, katulad ng mensahe na aming narinig, sa mga hamon na aming narinig, sa mga limbawa na aming narinig, huwag kaming himinto. Salamat po sapagkat nandyan ka na handang tumulong sa amin, Panginoon. God, sa oras na ito, patuloy na i-bless mo ang bawat isa. Patuloy na ingatan mo ang bawat isa. Sa mga kapatid na nangangailangan, Panginoon, physically, spiritually, and materially, i-bless mo po ang bawat isa. Maraming pong salamat. At nananalangin kami, Panginoon, katulad ng binanggit ko kanina sa introduction. Sana po, God, dumami kami. Dumami kami, Panginoon. At panalangin po namin, gamitin mo kami. Yung hamon po, each one bring one. Lord, bakit each one bring one? Manageable, Panginoon. Kayang-kaya po namin. Hindi po ito mahirap, Panginoon. Lalo na nandyan ka, Panginoon, nagagabay sa amin. Umpisa po, Ama, sa araw na ito, hanggang sa darating na anibersaryo, Lord, kami po ay mag-akay ng kaluluwa, Panginoon. Magdala sa iyong paanan ng isang kaluluwa sa kalulatian na iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. Muli, Father God, i-bless mo pong bawat isa. Hindi lamang kami na nandito ngayon, kundi sa mga kapatid na sumasabaybay sa pangaral na ito. Pagpalain mo rin silang lahat. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito pong aming sama-samang panalangin. And everybody say, Amen. Praise God. God bless everyone. Hallelujah, hallelujah. Tinatawag mo po natin.
Maraming salamat po, Pastor Dom, sa napakagandang salita ng Diyos na inyong ibinahagi sa amin. Sabi po na bilang mga tagasunod ni Kristo, naway manatili po tayong tapat sa ating pananampalataya at ating pong matapos ang ating takbuhin hanggang sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Amen po. Panalangin po natin ang ating offering. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa mga nagdaang araw, Panginoon. Patuloy po kayong tapat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na provision sa bawat isa sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord. Patuloy na kayo po ay nag-iingat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. And Lord, binabalik po namin, Lord, ang aming pasasalamat sa pamamagitan po ng aming paghandog sa umagang ito. Bless this offering, Lord. Maging sapat na awa, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng aming simbahan, Lord. And Lord, bilang mga Kristiyano, patuloy po naming dinadalangin ang aming mga buhay. Naway manatili po kaming tapat sa iyo, Panginoon. At patapos po namin ang aming takbuhin hanggang sa araw na ikaw ay aming makapiling, Lord. Salamat, Lord, sa iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy mong pagpagpala. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, katapatan sa aming mga buhay, Lord. Kayo lamang po ang aming tinataas, sinasamba. Sa iyo lamang ang lahat ng aming papuri, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat sa panalangin. Tayo po'y magkakalog na po at announcement lang yung siyempre po yung ating prayer meeting every Friday 6 p.m. So patuloy nating pinag-anyaya ang ating prayer meeting. Dumalo po kayo mga kapatid upang sama-sama tayong matuto sa salita ng ating pong Panginoon. Matuto ka ako sapagkat yun nga po, nag-aaral po tayo ng tawag nito, isa pong lesson na kung saan ay pwedeng magamit po natin ito sa atin pong ginagawa nga na itong pagpaparami. Ano po? Sasabihin ko na po ang totoo, diretsahan po. No, yung desire, hangad po, tama ba yon? Yung desire, no? Yung puso ko po, no? Yung dumami po tayo, ano po? At sana samahan po ninyo ako sa ano na ito, sa pangarap na ito. Sabihin ko po yung salitang pangarap. Sana hindi po manatiling pangarap. Ano po? Kung po pwede po na dublihin niya yung bilang po natin, sabi ko nga kanina, 70 tayo, maging 140 tayo, o triplihin. Lalo pong maganda, kapatid. Ano po? So, ngayon pa lang po ay ini-encourage ko na po yung bawat isa sa atin na pipili po tayo ng yung bagang maganda po siguro yung ganito. Yung manalangin po tayo mamayang gabi, manalangin po tayo. Lord, ay opo sister, salamat po. Ilagay na lang natin sa loob. Mamaya na lang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ingin po natin yung kanyang conviction. Lord, sino yung yung gusto mo na dalhin ko sa Panginoon? Dalhin ko sa iyo sa darating na anniversary. O bago po yung mag-anniversary. Amen? Amen po ba? Amen. Parang ayaw ninyo. Amen po. Amen. Salamat po. Hindi natin kaya yan, pero sa tulong ng Panginoon, makakaya po natin. Amen po. Praise God. Panahon na po siguro para, umandar po tayo sa pagpaparami ng kaluluwa. Amen. So, tumayo muna po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama namin na mga makapangyarihan sa lahat, muli po sa oras na ito, salamat sa ginawa mo sa amin. Ngayong umagang ito, salamat sa iyong mga salita. Panalangin ko bilang lingkod mo na ang mga napag-aralan po namin magsilbing encouragement, Ama, sa bawat isa.
Salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, patuloy mo po ninyo kaming gabayan at ingatan. At ibalik sa linggong darating upang muli kami magsasama-sama na magpuri sa iyong dakilang pangalan. Mga kapatid, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen.